Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ni Lorna and Kong Ace. Since you mentioned na rin po Kong Ace earlier, yung tungkol po doon sa pagsulat pa before ni na Attorney Zulaika para nga po wag ipadala ng COA yung mga dokumentong hinihiling ng House Committee on Good Government, kung maalala po ninyo dati. And then nakita rin po natin, lumabas po sa paglilitis sa sinabi ng Attorney Wamil that Yes. OVP requested a meeting kasama po doon si VP Sara and Attorney Zulaika with Attorney Powa para Okay. po. And one of the things na napag-usapan, nakiusap sila kung pwede, wag na lang daw wag AOM, Audit Observation Memorandum, kundi AQM na lang, query, mas mababa na memorandum yung i-issue sa kanila if ever. Sa tingin niyo po ba, or parang ganito kaaga pa lang, nakikita na yung pattern na pigilan, kumbaga, na lumabas kung ano man yung paano sila ginagamit yung pondo or yung paggasta nga sa confidential. Yes, so nung panahon pa lang ng committee hearing sa Kongreso, wala nang cooperation, walang participation, at merong mga aksyon pigilan, no? Yung mga dokumentong sinasabina ng komite para maging basihan ito sa investigation in aid of legislation. So obviously na merong pagpipigil, merong pagtatago sa katotohanan. Kaya nga nakapagtaka na these are all move as hiding the truth, no? Kumbaga hindi transparent, hindi open, no? Considering that a large amount of public funds were used, dapat magpaliwanag sa bayan. Kaya nga nung sinasabi natin palagi, hindi naman ito tungkol dun sa kalahating bilyong piso na nawaldas, no? This is about the value we place on every peso contributed by a Filipino who is already at the moment struggling, di ba? Marami tayong mga kababayan na kaya bawat piso dito that's why we're surprised why we're not getting the cooperation necessary in order for us to dyan sa confidential funds na yan. Alright, thank you sir. Medyo nagpuputol-putol lang po kayo. How about Attorney Lorna, and how will you relate this dun sa kanyang quote about transparency and accountability should not be demanded from a single government office alone? Thank you. I think we should focus on the impeachment case, no. Obvious number one na diversionary tactic ang ginagawa ng Office of the Vice President. Ginagawa nilang other narrative, no. Tinitira ng Vice President, si Yusek, whatever, on professionalism, etc., no, on transparency of other government offices. Pero ang government office ngayon in impeachment is the Vice President herself, who is the impeachable officer. So ngayon, balik tayo, hindi kasi ginagawa nilang hindi naman na-prove yung elements ng crime, no? Wala namang criminal liability yung finding ng COA na yan at hindi pa final yan, ano? Kasi dinidiin nila na meron pang remedies. May remedies pa ang Office of the Vice President at DepEd, no? Kasi hindi pa final ang COA findings. Pero kagaya ng grave threats, miski na sinasabi nila na na this is impeachment, yung elements ng grave threats criminal, talagang yung criminal aspect ng grave threats finailan na ng NBI, di ba? So na-filean na ng NBI case at DOJ yung issue ng grave threats. Pero sa impeachment, hindi yun ang issue, hindi yung criminal grave threats or inciting betrayal of public trust yun, ano? So, wag tayong ma-divert sa mga sinasabi ng Office of the Vice President. She should be accountable for violation of the Constitution, for graft and corruption, betrayal of public trust, and other high crimes. Yun ang issue against her, no?
Huwag tayong madadivert sa mga delaying tactics nila, tsaka may diversionary tactics, no? At dito tayo humihingi ng tulong sa media, sa legitimate media, na sana sa pag-interview ninyo, ibalik nyo ang usapan sa pag sinasabi ng Vice President, kayo naman, lahat kayo ganyan din eh. E di mag-file ng Vice President ng kaso sa mga sinasabi niyang government agencies kung gusto niya. But this is all about her. Tama si Kong Ace. No? She is the one under trial. Miski na 1 piso dyan, pera natin yan lahat. Last na lang, ma'am. I understand we're talking about impeachment, pero kasi meron din pong complaints lodged po sa Office of the Ombudsman, sina Senator Trillanes, sina Chelo Magno, I think December 2025 pa, all about malversation, graft, plunder. Tingin niyo po ba dapat ina-actionan na rin to ng Ombudsman kasabay din ng impeachment? I mean, yung pagkulong ng impeachment trial? Ang impeachment trial, separate yan, tinatawag natin sui generis, no? Pwede namang isabay dyan ang criminal case, pwedeng isabay dyan ang civil case, pwede isabay dyan ang admin case. At sa criminal case, proof beyond reasonable doubt yan. Ibig sabihin, kung meron kang 1% na reasonable doubt, hindi pwedeng criminal conviction. Sa impeachment case, hindi po ganun ang threshold. Sa impeachment case, kailangan lang clear and convincing evidence ang kailangan. Clear and convincing. Sa mga napakita na document at napakita na videos, sa inyo ba, sa media, clear and convincing na ba yan? Sa publiko, clear and convincing na ba yan? Sa Senate judges, clear and convincing ba na yan? So, dapat yun ang sundan natin. Let us follow the evidence. All right. Thank you, sir. Thank you, ma'am. How about Kong Ace? Kasi since December po yung na-file, pero up until now, wala pa po tayo naririnig na development doon sa complaints sa Ombudsman. Well, I'm sure to give way to the impeachment trial, maring mauna ito. Dahil assuming matapos naman ito, let's say, next month, assuming lang, no, matapos ito next month, it doesn't stop there because the basis for filing a case in the Ombudsman will still remain, and therefore doon na nila diretso yan. Kaya tama yung sinabi ni Tita Lorna kanina. Sabi nga niya, clear and convincing evidence lang naman dito sa trial. Fit pa ba ang isang impeachable officer to be in that office or hindi na? Kailangan ba siya matanggal o hindi na? So unlike sa admin, criminal, and lalo na sa criminal, no, kailangan very convincing proof beyond reasonable doubt. No? Hindi naman hihinto yan dito lang pagkatapos ng impeachment trial. I'm sure marami pang tutuloy-tuloy na mga trials na mangyayari. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.